Agad naman kaming napalingon ni Sir Rafael kung sino ang sumigaw na yon. But when we look at the entrance of the restaurant, ay si Sir Anthony ang nakita namin, pero may kasama pa siyang 3 lalaki. Anong ginagawa nila dito? I heard Rafael whispered, maski ako rin ay nagtataka kung bakit sila nandito. Lumapit sila dito sa pwesto namin. Hi Isabel! Bati ni Sir Anthony at kumaway pa. I smiled at him. Hi Sir Anthony! Anthony na lang, wag ng sir. Magkakaedad lang tayo dito. He said at tumawa pa. Tinanguan ko lang siya. Nice pare! Wika ng isang lalaki. Yung dalawa naman ay nakangiting tumingin lang sa amin. I know na sila yung pumunta last time sa office ni Rafael. Anong ginagawa niyo rito? At saka Anthony, akala ko ba may imimit ka lang dito? Sabi ni Rafael. Kayo yung imimit ko. Sabi ni Anthony at tumawa pa. Bawal kasi ditong magsulo, kaya sumunod kami rito. Sabi pa niya. Napailing na lang si Rafael. Rafael, ipakilala mo naman kami sa kasama mo. Sabi nung isa. I don't know his name yet. This is Isabel Herrera. Isabel, they're my friends. Wika ng binata. Nagpakilala naman sunod-sunod yung 3. Hi Isabel, I'm James. Mabait at loyal. Nakangiti ng wika nito. Pagkatapos sa yung isa naman ang nagpakilala. Jiro. He said and smiled a little. And oh, he has a deep voice. I smiled back at him at nag-hi din ako sa kanya. Isa na lang hindi nagpapakilala, yung pinakamatangkad sa kanila. He's smiling at me, kaya napangiti rin ako. I remember someone from his smile. Hello Ate Isabel, I'm Cyrus Daniva po. Natigilan ako. Cyrus is his name. Pareha sila ng pangalan ng kapatid ko. And their smile. Pareha sila ng kapatid ko noon kung umiti. Is this a coincidence? Maybe. No, maraming Cyrus na pangalan dito. Hindi lang ang kapatid ko. Saka Daniva ang apelyido niya, kaya malabo. Pero parang may humaplos sa puso ko nang tawagin niya akong Ate Isabel. I mean, may ibang tumatawag sa akin nun. Pero iba talaga yung sa kanya. Hi Cyrus. He's still flashing his gummy smile. Parehas talaga sila ng ngiti ng kapatid ko. Rafael ordered foods for them. Sila na lang kumain dahil busog pa kami, dahil kakatapos lang namin. Nag-usap-usap lang sila. Ako naman ay tatahimik lang. Paminsan-minsan ko tinitignan si Cyrus. Kuya James, ipagbalat mo naman ako ng hipon. Di naman di ba ako marunong? Cyrus suddenly said, kaya napatingin naman ako sa kanya. Saglit lang Cyrus. I take that opportunity para magsalita. Ako na lang Cyrus magbabalat, akin na. I said, kaya napatingin silang lahat sa akin, lalo na si Rafael. Okay lang po ba? He asked. I smiled at him and nodded my head. Oo naman. Ibinigay niya sa akin ang platito kung saan niya nilalagay yung hipon. Ako na ang nagbalat noon para sa kanya. Nang matapos kong mabalatan iyon, ay binalik ko na sa kanya. Thank you po. He said. I just smiled at him. Nagpaalam ako na maghuhugas lang ng kamay, kaya umalis na muna ako sa table. Pumunta ako sa washroom para maghugas. Hanggang doon ay iniisip ko pa rin si Cyrus. I need someone na malapit sa kanya ang matatanungan ko about him. Pagkatapos kong maghugas ay bumalik na ako sa table. Patapos na silang kumain. Umalis na kami sa restaurant. Nagtanong si Anthony kung may available pa na rooms. And luckily, meron pa, kaya kumuha sila. Magpahinga na muna kayo, mamaya na lang tayong hapon lumabas. Sabi ni Rafael sa kanila, kaya tumango naman sila. Let's go Isabel. Bumaling sa akin si Rafael. Sumunod na lang ako sa kanya at pumasok na ako sa room ko. Balak kong matulog muna. Presko ang hangin na pumapasok sa kwarto. Sariwang-sariwa. Kaya naman napasarap ang tulog ko. 1:30 na ata ako ng hapon nakatulog at nagising naman ako mag-aalas 4 na. May mga messages si Rafael sa phone ko. Nag-aaya siya na magmerienda muna kami. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto, kaya agad ko yung binuksan. It's Rafael, kasama yung 4. Lumabas kami at nakita namin na unti-unti na nagsisilabasan yung mga tao, yung mga turista, mga bakasyonista. May nadaanan kaming bilihan ng mga snacks, kaya bumili na kami. Halos lahat ng tinda nila ay mga junk foods, kaya yun na lang ang binili namin. Bumili rin kami ng shake. Habang kumakain kami ng mga snacks, ay hindi natatahimik ng mga kasama ko, which is si Rafael, kung ano-anong pinag-uusapan nila.
Nakikinig lang ako sa kanila at minsan natatawa na lang ako sa mga pinagsasabi nila. Ay Rafael, bukod sa meeting mo pala sa isang client mo, ano pang sadya niyo rito ni Isabel? Bakit kayong dalawa lang? Tanong ni Anthony na may ngiti sa labi. Nakita ko naman ang nunuksong tingin nila sa akin. What's up with them? Wala naman, para sana makapag-relax din kami. Puro na lang trabaho eh. Rafael simply said. Baka ibang relax ang tinutukoy mo ha? Biro pa ni Anthony. Agad naman nalaki ang mata ko dun. I look at Rafael, who's not minding what Anthony just have said. Ako lang bang nakaisip na parang ibang relax ang tinutukoy ni Anthony? Si Isabel nanlalaki yung mata. Ibang relax din atang nasa isip. Nakangiti na saad ni Anthony. Agad naman akong umiling-ilig. Oh my God, nakakahiya. Sina Jiro at Cyrus naman ay tahimik lang na nakikitawa din. Until now, I'm still curious about Cyrus. Naalis lang yon sa isip ko, pero agad ding bumabalik kapag napapatidig ako sa kanya. We stayed at the store ng kalahating oras. Pagkatapos ay nagaya na sila na maglakad-lakad dito lang sa malapit. Let's go Isabel, balik muna tayo sa loob. Babalik na lang tayo dito mamayang gabi. Rafael suddenly said. He even hold my wrist, kaya napatingin ako doon. I smiled a little, kinikilig na naman ako. Aaminin ko na gusto ko ang boss ko. Gusto ko si Rafael. Yes, nasungitan niya ako nung first day niya. Pero nagsorry naman na siya eh. I like him. Siya yung ideal man ko. Kaya hindi pa ako nagkaka-boyfriend eh. Kasi yung mga gusto ko pala sa isang lalaki ay nasa kanya na. First, his personality. Mabait sa kapwa niya. Yung pagiging close pa niya sa pamilya niya. One time, nasabi niya sa akin na sa bahay pa rin siya ng parents niya nilang magkakapatid na katira. Kahit na minsan naiinis na siya dahil sa mga ginagawang pangrereto sa kanya ng parents niya. Basta, nasa kanya na ang mga gusto ko sa isang lalaki. Isabel, I said, let's go. Nauna na sila Sabi pa ng binata. Tinignan ko naman sila Anthony na nauna ng araw. Bumaling pa ulit ang tingin ko naman kay Cyrus. Tumitig pa ako sandali sa kanya. Pagkatapos ay bumaling kay Rafael. Sige na, you can go. I'll just stay here for a while. Tumingin lang ako sa dagat. Malapit na mag-sunset, papanoorin ko na lang yun. Why? He asked. I'll just watch the sunset. I simply said. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Ay, I'll stay here with you. Hindi kita iiwan mag-isa. He said. I smiled a little at tumango na lang bilang sagot. We stayed silent. Tanaw na tanaw namin ang papalubog na araw. Gustong-gusto kong nakikita ang paglubog ng araw. Masaya ako kapag nagagawa ko iyon. Pero ngayon, hindi ko magawang maging masaya talaga. Iniisip ko si Cyrus. Is it possible na siya nga talaga ang kapatid ko? Natigil ako sa pag-iisip ko nang biglang magsalita si Rafael. Isabel, are you happy right now? Napatingin ako sa binata dahil sa tanong niya. I slightly nod my head at binalik ulit ang tingin sa sunset. You're smiling, pero yung mga mata mo parang may something eh. Tell me, is there something bothering you? He asked concerned. Naboboard ka na ba dito? Pwede naman na tayong bumalik sa Maynila. Dire-diretsong saad niya. I look at him. I also look around. Tinitignan ko kung baka bumalik na yung mga kaibigan niya. Baka pwede ko siyang makausap tungkol kay Cyrus. I'll just ask him some questions. Gusto ko lang magka-idea. We are both looking at each other. It took me a while before speaking. Is it okay if I ask you something? Oo naman, you can ask me anything. How's Cyrus? Pagkatanong ko ay bigla na lang siyang umiwas ng tingin sa akin. Kanina ay nakangiti rin siya, pero bigla na lang yun nawala nang banggitin ko ang pangalan ni Cyrus. What's up with him? Bawal bang banggitin ko ang pangalan ni Cyrus? Why? Do you like him? Dahan-dahan at medyo nauutal niya pang tanong. Agad naman akong umiling. Did he misunderstood what I said? No, I don't like him. Sabi ko agad, kaya agad naman siyang tumingin ulit sa akin. I'll just have to ask you some things about him. Pagkaklaro ko ng tanong ko. I won't answer you hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit ka nagtatanong ng tungkol kay Cyrus. Unless you like him. Hindi nga. Tanggi ko pa. Then good that you don't like him. Ayokong may kaagaw sa'yo. Biglang seryoso na saad ni Rafael. Nagulat ako sa sinabi niya. Kaagaw? Anong sinasabi niya? What are you saying?
Anong kaagaw? Naguguluhan kong tanong. Nakita ko ang paglunok ng binata bago siya nagsalita. I like you, Isabel, at ayokong may kaagaw sa'yo. Napanganga na lamang ako sa gulat. Did he just confess? Did my boss Rafael Manzano just confess? Nalilito na tanong ko sa aking sarili. What are you saying? Are you even sure of that? Yes, Isabel, I'm sure of it. There's something special na naramdaman ko sa'yo na hindi ko naramdaman sa iba. Alam ko na rin sa sarili ko na gusto kita. He seriously said, Oh, seryoso nga talaga. I don't know what to react. He likes me and I like him too. I don't know what to say. Should I confess too? It's okay, Isabel. Don't be pressured. Sinabi ko lang sa'yo pero meron din sana akong gustong itanong sa'yo. Sabi pa niya, hindi ako kumibo. Hinayaan ko muna siyang magsalita. Can I court you? Napangat ako ng tingin sa kanya. Dapat ay matuwa ako, di ba? Kasi ako yung taong gusto ng gusto ko. Pero mas lama ang pagkagulat ko ngayon eh. I didn't say a word. I just nodded my head slowly and smiled at him. Is it a yes? Will you allow me to court you? He once again asked, hoping. Yes, I said and smiled. Alam ko naman sa sarili ko na gusto ko na siya eh. After that ay bigla na lang niya akong hinila palapit sa kanya. He pulled me for a hug. I smiled and hugged him back. I will wait until you're ready, Isabel. Basta ngayon, allow me to court you. Sabi niya nung kumalas na kami sa yakap ng isa't isa. Pagkatapos ay hindi na lang ako umimik. I'm just smiling there. Yung tingin ko ay nasa dagat lang. Pinapanood ko yung paghampas ng mga alon. Kaunti na lang din ay tuluyan ng lulubog ang araw. Suddenly, I heard Rafael clear his throat. So, bakit nga pala gusto mong magtanong about Cyrus? Pagbabalik ng binata ng topic. Napahinga naman ako ng malalim. Mukhang masasabi ko sa kanya ang tunay na dahilan. Ay, fine, I'll tell you kung bakit ako nagtatanong. Basta, hindi ko siya gusto, okay? Sabi ko. Tumango siya at hindi na nagsalita. He let me speak kaya nagsalita ulit ako. Diba, nakwento ko na sa'yo yung tungkol sa kapatid ko na matagal na naming hinahanap? Panimula ko. Tumango naman siya. Cyrus ang pangalan niya. Cyrus? Tumango ako kay Rafael. Tama siya ng pagkakarinig. Cyrus is my younger brother's name. Kaya kung napansin mong tahimik lang ako kaninang nagpakilala siya, nagulat ako nun. Pati na nung kumakain sila, tinititigan ko siya minsan. Nag-iisip-isip ako kung posible bang siya ang kapatid ko. Pero hindi eh, kasi Daniva ang sinabi niyang apelyido. Paliwanag ko. But there's still a part of me na nararamdaman kong siya talaga ang kapatid ko. From his smile, I observed kanina na parehas talaga sila ng ngiti ng kapatid ko. Yung gummy smiles nila. I said and chuckled a little. I said and looked at Rafael. So, please, pwede mo ba akong kwentuhan ng tungkol sa kanya? Or can you at least give me some little details about him? Pakiusap ko. Agad naman siyang tumango ng walang pag-aalinlangan. Napangiti na lang ako. But mamaya na lang tayo mag-usap about yan, pwede? For now, bumalik na muna tayo sa hotel room. Dahil mamaya nag-aaya sina James na mag-night swimming daw tayo doon sa pool. He said. Tumango naman ako. Sige ba, tara. Hindi naman ako nagmamadali na kwentuhan na niya ako. Inilahad niya sa harap ko ang kamay niya. Tinanggap ko naman iyon. Habang pabalik kami ay magkahawak kami sa isa't isa. He also said na maghanda na raw ako para sa night swimming namin mamaya. Tumango na lang ako sa kanya. Hindi pa rin lubos na nag-sink in sa akin yung mga nangyari kanina lang. First, nakilala ko si Cyrus na kapangalan ng kapatid ko. Sunod naman ay yung biglaang pag-confess ni Rafael sa akin, pati yung panliligaw niya. Parang masyado naman atang mabilis ang mga pangyayari. Pero masaya ako dahil ramdam ko na espesyal talaga ako sa binata. Si Cyrus nga ba na kaibigan ni Rafael ang nawawalang kapatid ni Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.